Mga Angel, andito tayo ngayon sa Laramie, Wyoming. Malapit na sa border sa Colorado. Magkagas po tayo. Murang gas dito mga Angel. Ayan mga Angel, oh. So dito tayo sa 85. So 2.97 lang. So tara po. Yan! Woohoo! Ang Biscuit Basin na sumabog na geyser noong July. So Canada immigration o Canada border po tayo mga Angel. So yos. Hula ho mga ka-Angel! So ngayon mga ka-Angel ay nasa highway 287 pa rin po tayo. At galing tayo sa Dubois kanina. At nag-stop over tayo doon. At dito rin sa area na ito. Kita yung mga bundok mga ka-Angel, o yung mga hills, o yung mga canyon na ganyan. Yung mga parang bundok na yan is parang Arizona o Utah yung tsura mga ka-Angel. Maganda, reddish. Tsaka pagka nandito po kayo mismo makanya, para alam niyo po yung ginagamit nila sa paggawa po ng mga like sa mga palayok mga Kendel, o yung lutuan na yung pag-uso sa probinsya. Kung magluluto po tayo ng mga gulay-gulay ganyan, parang ganoon po yung itsura, yung parang clay mga Kendel. So ganoon po yung itsura niya. At nakikita nyo mga Kendel yung paligid, parang yellowish na may pagka Saskatchewan, yung Trans-Canada na papunta po ng Saskatchewan po yung itsura. Pero ang pagkakaiba nila mga Angel, hindi po siya yung parang flat na flat. So may part po talaga siya na mga hills, tapos may mga rocks ganyan, o tsaka sa mga canyon ganyan po yung pagkakaiba nila doon sa Saskatchewan. Sa Saskatchewan mga Angel ay halos patag po doon. At wala kang makikitang talagang mga bundok na matataas doon sa Saskatchewan. So ito mga Kendel, at papunta na pa rin po tayo ng Denver, Colorado. At baka mga alas 2 na po ng madaling araw tayo makarating doon. Dahil siyempre kailangan pa rin natin mag-stop over, siyempre mag-washroom, mag-gas, ganyan, at kakain. Kaya hindi naman po pwedeng dire-diretsuhin natin mga Kendel kasi malayo pa. So around nasa more or less 7 to 8 hours pa. So kailangan mag-stop pa rin tayo para makapag-relax, inat-inat. Hindi naman kahit sa 45 to 1 hour pwede na yon. So at least maka-inat-inat yung katawan natin para condition sa pagdadrive mga Kendel. So yun, ang tansya ko madaling araw na talaga, no choice. So at magbibideo ako doon sa approaching na ng Denver pagka malapit na tayo doon mga ka-Angel. So alam nyo mga ka-Angel, itong Wyoming ay napakaganda rin po pala siya. At yung mga especially po dito sa Yellowstone, at bisitahin nyo yan mga ka-Angel, malapit lang po yan sa Calgary o sa Alberta. Dahil lang po kaya dito sa Couch ay kakarating na kayo doon sa Yellowstone. Yun po yung parang malaking kaldera o kumbaga sleeping volcano dito sa Yellowstone. Dahil isa po siyang volcano. It was erupted a long time ago, thousands of years ago. So buti sumisingaw yung mga yung nakaka-reach ng mga geyser ganun, sumisingaw. At least hindi siya kumbaga maipon doon sa loob at sa sobrang init ay sasabog na kumbaga nailalabas niya yung init doon sa Yellowstone. So yung Wyoming, going back tayo mga ka-Angel, yung Wyoming ay maraming talaga siya mga landscape, mga itsura na mga ganda. Tsaka yung sa Dubois mga ka-Angel, na tulad ng sinabi ko, para siyang Badlands o parang Drumheller, o kaya doon dito sa Dinosaur Provincial Park sa Alberta. Ang iba lang po nila ay may pagka-line na red po yung sa may Dubois na Badlands, yung parang yung itsura ng Drumheller. Tapos dito naman po, pagkapulan dito kayo mga Angel, yan, yung mga yellow na mga puno.
kumbaga sa parang disyerto tayo, pero may mga ganyan na puno na nagyayelo. Dahil full season tayo ngayon mga kanjel, mga October po tayo ngayon. At ito, naghunting tayo ng autumn dito sa US, especially particularly dito sa Montana, Wyoming and Colorado area na madadaanan natin. So ayan mga kanjel, at mahaba po. Alam nyo itong Highway 287 mga kanjel ay siya po yung second longest na 3-digit highway, na yung name is a number tapos 3 digits. So ang pinaka-longest po ay yung US Route 281. Itong 287 po ang pinaka-second. At mula po yan sa Montana, all the way po yan dyan sa Wyoming, itong dinadaanan natin. Tatagos po yan ng Colorado. At tadaan din po siya dito sa may part po ng Oklahoma, all the way po yan sa Texas, sa Fort Worth, malapit na po sa Dallas mga angel. So mahaba po itong 287 na ito, nasa araw na 2,800 plus kilometer yung kanyang haba mga angel. So kumbaga pwede nyo po itong dire-diretsuhin pagka pupunta po kayo ng Texas, sa Dallas, particularly sa Dallas, yan, sa mga San Antonio, ganyan, Austin, yan mga angel, sa Houston, yan, pwede po ito mga angel, Highway US Route 287. So ito mga angel, at magkahanap tayo ng tinicheck natin sa map, although wala pang mga signal ngayon dito dahil isolated siya, remote. At mag-i-stop over tayo at kakain konti, merienda, at harap tayo ng magagasan na mura. Baka dito na sa part pa rin ng Wyoming, so titingin tayo ng magandang o medyo makakamura tayo ng gasolina mga kanjel. Pero mura ang gasolina dito sa Wyoming mga kanjel, sa around pa rin ng 3.2 more or less yung per gallon. So lumalabas kapag i-convert mo sa Alberta mga kanjel ay nasa araw 1.1, 1.2 per liter lang. Kaya mura dito mga kanjel sa US. Pagka nagta-travel kayo, no problem. Huwag kayong kumbaga mag-worry na magagastusan kayo ng malaki pagka nag-drive kayo, dahil mura po ang gas dito mga kanjel. Kumbaga compare mo sa mga iba't provinces ng Canada, mas mura dito sa US, mostly yung mga states ng gasolina. Kasi siyempre yung US mga ka-angel, alam nyo ko isa rin po sila sa mga top producer po ng langis, ng oil. So kumbaga especially dito sa Texas. Kaya dito sa Montana may nakikita ako mga pump mga ka-angel dito sa may Idaho. Kahit sa Wyoming may nakikita akong mga pump. So kalat din po kasi dugtong din po ito yung nasaan sa Alberta, yung sa langis. So kumbaga straighten mo yan, halos magkakahilera yan ng yung sa kumbaga sa Alberta yung kinukuhanan ng langis. Kaya yun, kaya sa isang dahilan, siyempre kung meron kang product na langis, alangan naman na samantalain mo para ibenta mo ng mahal. Siyempre may tax naman, kumbaga wag mo nang pahirapan yung mga tao na nakatira sa area mo o sa state mo o sa province mo. So tulad doon sa Alberta, kaya mura po yung mga gas din doon compared po sa mga iba't ibang provinces po ng Canada rin. So ito mga angel, tuloy-tuloy pa rin tayo. At ayan, na talagang alam nyo mga ka-angel, nung una kaming pumunta ng US nung almost 2 years ago sa California, at dumaan kami dito sa Idaho, sa Washington, and then Oregon, and then California. So nung una mga ka-angel, alam nyo, wala sa plano yung pagpunta namin ng US noon. At during that time, at ang balak na talaga namin mga ka-angel noon ay Washington, dito sa Seattle, para at least masubukan man lang kung paano tumawid from Canada to US, yung para tumawid sa border. So approaching na tayo ng Riverton, Wyoming mga ka-angel. So mukhang maunlad din po siyang city dito sa Wyoming.
So titingnan natin yung itsura kung ano yung mga may i-offer din itong lugar na ito mga ka-angel. So yung Riverton, Wyoming mga ka-angel ay pang-10 o pang-10th largest city or 10th most populated city po ng Wyoming. So nasa around na more than 10,000 yung population niya. Hindi po kasi ganung kalakihan po yung population ng Wyoming mga ka-angel. Kaya ganun lang po yung mga population ng bawat city niya. At yung pinakamalaking city tsaka yung capital city niya yung Cheyenne mga ka-angel. So ito ay madadaanan kasi natin since sa Highway 287 tayo, kaya dito tayo napadpad mga ka-angel. So maunlad din siya, marami siyang mga establishment, may mga hotel, casino, yan, marami siyang mga establishment mga ka-angel. At itong lugar na ito, may napansin ko kanina, marami siyang mga kainan, parang mga fast food, mga restaurant din. So approaching na tayo dito sa pinaka downtown niya. At ayan mga ka-angel, may mga building din siya. Ayan, may mga stores. So marami, kahit paano maunlad din siya mga ka-angel. So parang kumbaga smaller version ng Red Deer o Lethbridge, or parang kumbaga smaller version din compare mo sa Medicine Hat o sa Grand Prairie sa Alberta. So mas smaller siya compare doon sa mga city na yon. At pero pwede na rin mga ka-angel, away from the big city, mga ganitong style na city pwede na, para hindi ganong kumbaga crowded. Ayan mga ka-angel, may park din sa pinaka yung front, yung dulo niya mga ka-angel. Ayan So maunlad din siya kahit paano mga ka-angel, at may mga tree talaga nagyayelo. Kaya dito kasi sa area na ito parang pa-start pa o parang kalagitnaan na ng fall season nila. Unlike po doon sa Canada, sa Alberta, nalaglag na po yung mga mostly yung mga puno, yung mga yung mga dahon sa puno. So ayan, palabas na tayo ng Riverton mga ka-angel, at tuloy-tuloy pa rin po tayo. At papunta pa rin po tayo ng Denver, Colorado. Yan sa left mga ka-angel, yung casino. So ayan, at mga ilang oras na lang nasa border na tayo ng Colorado. Pero baka gabi na mga ka-angel, hindi natin makapag-picture na doon. Dahil siyempre kailangan natin magmadali, dahil estimated ko na mga 2 AM na tayo makarating sa Denver. At siyempre kailangan natin matulog, puyat, kailangan mga chikiting, kailangan din magpahinga para tuloy-tuloy paglalakwat siya na naman natin sa the next day. So mag-ikot-ikot tayo sa Denver, Colorado mga ka-angel. Pupuntahan natin yung pinaka state capital, kasi nakaugalian na po kasi namin yan mga ka-angel. Pagka nagta-travel po kami, halimbawa po sa isang state or isang province like sa Canada, US, ay isinasama na rin po namin yung parang pinaka Capitolio, yung state capital, yung parang legislative building ganyan ng bawat state or province. So like po sa Montana, nung punta kami sa Helena, yung capital city, nagpicture na rin kami doon. Dito mo sa may Washington, picture na rin po kami yung state capital po ng Washington. At dito po sa California mga ka-angel, doon po sa Sacramento, yan, nakapag-picture na rin po kami doon sa state capital po ng California. Ang hindi natin napuntahan na state capital ay yung Idaho, at saka dito sa may Arizona, kasi sa Phoenix po kasi yun mga ka-angel, medyo malayo-layo na, so walang time. Dito naman po sa may Wyoming, like I said, hindi natin napunta yung capital city, yung Cheyenne, maybe for sure in the future. At dito po sa may Nevada, balak namin dumaan doon sa may pinaka capital city niya sana mga ka-angel, yung Nevada.
kaso wala na ring time. Kaya talagang gahol tayo sa oras talaga that time nung punta kami ng California with the friends. So babalikan natin yan mga ka-angel. So dito naman po sa may Utah ay yun, sigurado dadaanan natin yung state capitol. Oh, dadaanan na namin pala mga ka-angel. Nung napunta kami sa California with the friends around July ay napunta kami doon sa state capital ng Utah dito sa Salt Lake City. So nadaanan namin, na-feature ko na yan pala mga ka-angel doon sa mga naunang video ko. So yan yung mga napuntahan natin mga state capital sa US. And then yung pagbalik natin sa Salt Lake City, kasi doon yung way natin, i-check natin yung pinaka city hall naman niya. So yun, balak natin lahat ng mga ka-angel na pupuntahan yung mga state capital o dito sa, for sure dito sa Denver, Colorado mga ka-angel. Andyan po yung kapitolyo nila. So pupuntahan din natin yan mga ka-angel. So baka the next day na, kasi matutulog talaga, madaling araw tayo makarating. So sa Canada mga ka-angel, siyempre napunta na tayo doon sa British Columbia, sa capital city ng Victoria. Andyan po yung pinaka legislative building ng British Columbia sa Victoria, sa Alberta of course, sa Edmonton, and then sa Saskatchewan andyan po yung legislative building dito sa may Regina, and then of course sa Manitoba, sa Winnipeg, andyan po yung pinaka legislative din building dito sa Winnipeg, yung mga capital cities. So mga ka-angel, in the future ay pupuntahan din natin yung pinaka legislative building ng Ontario dito sa Quebec at sa other provinces, and yung mga territories po ng Canada. So sa US po ay siyempre maraming state, so marami pa tayong talagang pupuntahan mga ka-angel. So yun, ibabahagi ko lang mga ka-angel yung mga plano natin. At least may share ko yan in the future hopefully, at para at least meron kayong idea kung ano yung mga talagang pinupuntahan din namin. So yan mga ka-angel, tuloy-tuloy tayo. At ito na mga ka-angel, nakalabas na tayo ng Highway 287. So ito ay kumbaga humiwalay na tayo. At ito parang mas remote yung highway na ito compare po doon sa 287, kasi parang primary or secondary highway po yun. So dito parang mga tertiary o pang-apat na mga highway dito sa US. So yung mga ka-angel, walang kabihasnan yung dinadaan namin, pero ang ganda po yung mga landscape. Yung mga landscape po ng mga surroundings ay maganda mga ka-angel. So yun, sana makakuha tayo, may magandang view dito. So maganda yung mga bundok talaga dito rin sa Wyoming mga ka-angel, kakaiba din. Ayan. Meanwhile, mag-i-stop over tayo saglit mga ka-angel. So nag-stop over muna kami dito mga ka-angel sa mga CR, washroom. So Wyoming, malapit kami sa border ng Colorado. So papakita ko sa inyo, may playground siya mga ka-angel. Paano okay siya. Madalas sa US may mga barbecuehan, yung mga istapan, ganyan Yan. Yan mga yan, Wyoming. Yan, Sweetwater Valley. Ayan. Oregon Trail mga ka-angel So ayun, Continental Divide at South din, wala siya Continental Divide mga ka-angel So yun muna ang video ko mga ka-angel, at tuloy-tuloy lang po yung pagpunta natin sa Denver. At pansamantala ko muna nang hihinto. Ingat po kayo lagi. Stay safe, pray hard, it works. Ito po yung lingkod yung Kutropat Kalakwatsa, Kuya JJ. Hanggang sa muli, at may God bless you always. One eternity later. So mga ka-angel, at naggabi na tayo. Nasa I-80, ang second longest freeway sa US from San Francisco, California, all the way po yan sa malapit po sa New York, from east to west. At ang second at nasa 4,600 plus kilometer ang haba po nito, ang second mga ka-angel, after I-90.
Mga Angel, andito tayo ngayon sa Laramie, Wyoming. Malapit na sa border sa Colorado. Magkagas po tayo. Murang gas dito mga Angel. Ayan mga Angel, oh. So dito tayo sa 85. So 2.97 lang. So tara po. Yan yung nibayad natin mga Angel, oh. $47.31 sa 15.88 gallons. Ayos mga Angel, mura lang. Dito sa Sinclair, dito sa Wyoming. So nasa I-80 tayo mga Angel pa rin. At magpapamerge tayo dito sa may I-25 na papunta po doon na sa Denver, Colorado. So ayan mga Angel, at naka-merge na tayo ng I-25. Ito na po yung freeway from Wyoming, Colorado, all the way po yan sa New Mexico. At malapit po sa border po yan ng Texas. So may pulis mga Angel. Since nasa Denver, Colorado area na po tayo mga Angel, I expected na medyo busy. May mga pulis na. At nakakita nyo po yun sa dulo mga Angel. Yan po yung City of Denver. At kumukining na po yung mga ilaw. So Maracalgary. At siyempre maraming busy city, maraming establishment na. Kaya ganito niya sa kabisi, maraming lights. So nasa Denver, Colorado na po tayo mga Angel. Finally, at nasa around 2 AM na po ng madaling araw. So almost 2 AM na. So 1 o'clock, 1:30. So mag-check-in na tayo at magpapahinga. At mag-iikot po tayo sa Denver bukas o mamaya, para makita na, may pakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng Denver, Colorado, ang capital city po ng Colorado State. At siyempre Colorado is a colorful state dahil po sa mga kulay po ng mga puno. Kaya i-explore natin yan. Kaya yan po yung sinadya natin dito sa area na ito. Mag-hunt tayo ng mga magandang view sa autumn, sa fall season mga Angel, since October na po. At ayan, at approaching na tayo sa hotel natin. So sana at may lakas pa tayo mamaya para tuloy-tuloy po ang ating paglalakwat siya mga Angel. At Denver, Colorado, sa mahilig sa mga NBA, dito po yung home court ng Denver Nuggets na nag-champion po yan a few years ago. At kaya lalo siyang sumikat mga Angel, Denver, Colorado. At marami po mga tourist attraction dito po sa radius po ng Denver. Marami, sana mapuntahan natin yung iba. Kahit expected ko di natin mapuntahan lahat dahil po sa kulang ng oras, nagmamadali tayo lagi dahil pabalik tayo po ng Calgary, Alberta in the coming days mga Angel. So ayan, nakikita nyo, palapit tayo dito sa busy area or downtown area ng Denver, Colorado mga Angel. Ayan, so nasa I-25 freeway at pa-exit na tayo para all the way po yan doon sa may hotel natin mga Angel. Okay mga Angel, at sana po huwag kayong magsasawang manood sa mga video natin. At thank you very much po sa mga nag-subscribe, nag-appreciate sa video natin. At minsan po di tayo nakakapag-upload dahil po sa busy. Meron tayong mga serious matter na kailangang ayusin. At pinagsasabay-sabay natin yung pag-upload and everything. But I try my best na makapag-upload po ng mga video para at least meron kayong napapanood mga Angel, especially po sa mga lugar-lugar at mga information. Once again mga Angel, thank you very much sa mga nag-subscribe, sa mga nagko-comment, sa mga nag-appreciate, sa mga nanonood po ng video natin. I really appreciate po. At may God bless you always po mga Angel. At tulad ng sinabi ko, stay safe at think positive, pray hard, it works. Wala pa pong imposible sa Panginoon. Magtitiwala lang po tayo sa Kanya sa lahat po ng bagay, ng mga trials na dumarating sa buhay natin. Okay mga Angel, at sana po makapunta rin po kayo dito sa Canada para tuloy-tuloy po ang ating lakwatsa at mag-meet hopefully in the future mga Angel. So don't forget to subscribe to my channel, Discovery Angel.
at para updated po lagi kayo sa mga video nating ina-upload. So ayan mga ka-angel, at pansamantala ko munang hinto itong video natin at tuloy-tuloy lang po ang pagka-travel at pag-upload natin sa mga US escapade natin in the coming days, at hanggang po sa bumalik na tayo ng Calgary, Alberta, Canada, especially po dito sa border pag-enter po natin ng Canada immigration o custom nung bumalik na tayo sa Canada, pagbalik natin ng Canada mga ka-angel. To be continued mga ka-angel, at God bless Okay, you let's go. always po hanggang sa muli. Okay, let's go. Goes to morning. Hi, how are you? We went to Denver, Colorado.